Good day everyone! Ngayon ay itutuloy natin ang ating aralin ngayong quarter 2 sa mathematics at pang lesson 3 na natin ito. Non-standard unit using direct comparison. Bago tayo tumungo sa ating aralin, magbalik-aral tayo. Ano ang ginagamit natin upang ihambing ang mga haba at distansya ng tuwiran? So, isang pansamantalang kasangkapan o isang bagay tulad ng piraso ng tali ang ginagamit para ihambing ang mga haba. So, ipinapakita sa talahan na yan ang iba't ibang sukat na kinuha gamit ang isang tali. So, sagutin ang mga tanong base sa table. Alin ang pinakamahaba? Yan. So, ito, distance around a tree. Kitang-kita nyo naman. So, ito ay nagre-representa ng tali. Alin naman ang pangalawang pinakamahaba? Yan, length of open arms. Ito yung unang pinakamahaba at ang pangalawang pinakamahaba ay ito. Alin naman ang pinakamaikli? Thickness of a book. Kitang-kita nyo naman, di ba, sa mga tali. Alin naman ang pangalawang pinakamaikli? Width of a book. So, ito yung unang pinakamaikli at ito ang pangalawang pinakamaikli. Alin naman ang mas mahaba? Length of open arms or height of a desk? A or C? Alin ang pinakamahaba? A. Tama kayo. So ngayon, nais kong tingnan ninyo itong larawan. Ano ba ang inyong nakikita? Tama, ito ay lapis at paperclip. So gamit ang paperclip, sukatin natin kung gaano kahaba ang lapis. Tingnan ninyo, ilang paperclips ang haba ng lapis gamit ang maliliit na paperclips? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang paperclips. Ilan naman gamit ang mahaba o malalaking paperclips? Isa, dalawa, tatlo. Yan, bakit kaya magkaiba ng bilang ang paperclips ng dalawang lapis? Kung ang sagot nyo ay dahil mas maliit ito at ito ay mas malaki, tama kayo. So, dito sa maliliit, mas madami yung bilang. At dito sa malalaki, mas maunti ang bilang. Paano kung isa lang ang ating paperclip? Paano natin ito magagamit upang malaman ang haba ng strip ng papel? So, may strip ako ng papel. Ito, strip to ng papel. Kung meron lang tayong isang paperclip at nais nating malaman kung gaano kahaba itong papel, ganito ang maaari nating gawin. So, gamitin natin ang paulit-ulit ang paperclip upang masukat ang haba. Tandaan lamang ang tamang paraan ng paglalagay nito. Markahan natin ang dulo ng paperclip upang magsilbing gabay kung saan ito ilalagay sa kasunod. Kagaya ng nakikita nyo, minarkahan dito. Tanda na dito nagtapos yung paperclip at dito yung kasunod na ilalagay. Tapos minarkahan ulit, dito naman yung kasunod na ilalagay, kagaya nito. Tapos dito mamarkahan ulit natin na dito tayo nagtapos, tapos dito ulit mag-uumpisa. Hanggang sa matapos nating sukatin hanggang dulo yung strip ng papel. Hindi pwede na may ligtang tayo dito, tapos ligtang dito. Dapat magkakadikit sila. Pero hindi naman pwedeng patong-patong, no? Hindi din naman pwede yun. Dapat magkakadikit lang, hindi patong-patong. So, yan, ang sabi ko nga kanina ay pagpapatuloy ang paggawa nito hanggang marating mo ang kabilang dulo ng strip ng papel upang malaman mo kung ilang paperclip ang haba ng strip ng papel.
So ngayon, sinukat naman natin ng paperclip itong papel gamit ang malaki at maliit na paperclip. So gaano kahaba ang strip ng papel gamit ang malaking paperclip? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan naman gamit ang mahabang papel? Mahabang paperclip. 1, 2, 3, 4. So meron tayong 4 at 6. So uulitin ko nga, bakit nga kaya magkaiba ang bilang ng malaki at maliit na paperclip? Dahil magkaiba sila ng sukat. So kapag magkaiba tayo ng sukat na ginamit, magkaiba rin ang lalabas. So ito, tingnan nyo, kapag maliit ang ginamit natin, mas maraming bilang ang nalabas. At kapag mas mahaba o mas malaking panukat, mas maunti ang lumalabas na bilang. Paano kung parehong uri ng paperclip ang gagamitin? Pwede kaya ito? Kagaya ng nasa baba, malaki, maliit, malaki, maliit, maliit. Pwede kaya ang ganito? Hindi maaari. Ayan. So, hindi pwedeng ganyan. Hindi pwedeng gumamit ng iba't ibang sukat ng paperclip. Dapat ay magkakapareho lamang. Kung maliit, maliit. Kung malaki, malaki. Kasi hindi natin masasabi na accurate ang pagsukat kung ang gagamitin natin ay maliit at malaki. So, malilito din tayo. Hindi natin masasabi ang estimated na sukat kung gagamit tayo ng iba't ibang panukat. So, ito ay mali. Maling paraan ng pagsukat. So, sa pagkakataong ito, gumamit ng Crayola upang sukatin ang haba ng strip ng papel. Ilang Crayola kaya ang haba ng strip ng papel? Tingnan nyo, may lumampas. Paano kaya? Ito, ilalahad kung ganito ang naging sukat niya gamit ang Crayola. Yan. So, maaari nating sabihin na mas mahaba ang strip ng papel sa 2 Crayola, ngunit mas maikli ito sa 3. So, mas mahaba siya sa 2 Crayola kasi may kulang pa. Pero, mas maunti ito sa 3 kasi kapag 3, sobra. Kita nyo naman, oh, di ba? So ngayon naman, sa pagkakataong ito, gagamit naman ng ballpen upang sukatin ang strip ng papel. Ilang ballpen ang haba ng strip ng papel? So gagaya ng Crayola, may sumobra din dito. So maaari nating sabihin na mas mahaba ito sa isang ballpen o mas mahaba ito sa isang ballpen at mas maikli ito sa 2 ballpen. Kasi 'di ba, ito isang ballpen lang pero kulang pa. Kaya mas mahaba ang strip sa isang ballpen pero mas maikli ang strip sa 2 ballpen kasi kapag 2 ballpen na ang ating ginamit, sobra na. Ngayon, tingnan natin yung mga resulta ng mga pagsusukat na ginamit natin. So, ang length niya ay 6 na maliliit na paperclip, 4 na malalaking paperclip. So, ito ay hindi pwede kasi dapat pare-pareho ang sukat. Mas mahaba ng 2 Crayola ngunit mas maikli sa 3. At para naman sa ballpen, mas mahaba ito sa isang ballpen ngunit mas maikli sa 2. So, lahat ba ng sagot ay kumakatawan sa haba ng strip ng papel? Tama, ito'y kumakatawan sa haba ng strip ng papel. So kung makikita nyo, iba-iba ang sukat, 'di ba? Kasi iba-iba ang ating ginamit. At isa itong non-standard unit ng pagsukat ng haba. Bakit po teacher non-standard? Kasi hindi ito katulad pag gumamit tayo ng ruler. Yan, 'di ba nakakita na ba kayo ng maliit at malaking mahabang ruler? So kahit magkakaiba ng itsura o sukat, may maliit, may mahabang ruler, kahit na gamitin nyo yon na magkakaiba, iisa pa rin ang magiging sukat kasi ang nakalagay na sukat sa ruler ay standard. Etong mga ginamit natin, non-standard to kasi wala namang mga bilang na nakalagay dito. At iba-iba ang laki ng mga ito. Kagaya ng paperclip, may malaki, may maliit.
So kapagka yung maliit ang ginamit, iba na ang resulta. Kapag yung malaki ang gamit, iba na ang resulta. Dahil nga ito ay non-standard. Hindi katulad ng ruler. Kahit malaki o maliit, iisa pa rin ang magiging resulta dahil ito ay standard. So ang maliit na paperclip, malaking paperclip, Crayola at ballpen ay tinatawag natin nga na non-standard units. So iba't ibang bagay ang maaari nating gamitin bilang non-standard unit. So ang non-standard unit ay tumutukoy sa mga bagay na nagsisilbing unit ng sukat tulad ng paperclip, Crayola at ballpen. Kagaya ng ginamit natin. So may iba pang non-standard unit na pwede tayong gamitin bukod sa mga ito. Ang iba pang non-standard unit ay stick ng popsicle, posporo or matchstick, pambura, chalk, at lapis. So, meron pa ding iba bukod pa dito. So, marami tayong mga pwedeng gamitin ng mga bagay na panukat. Ang non-standard unit ay tumutukoy sa mga bagay na nagsisilbing unit ng sukat tulad ng paperclip, Crayola, at ballpen. Sige nga, magkaroon tayo ng pagsasanay. Gamit ang straw at popsicle stick, sukatin nyo nga ang haba ng mga bagay sa inyong silid-aralan o kaya ng inyong tahanan. Maaari nyo itong itala at pagkumparahin ang resulta. Dito naman, gamit ang iba't ibang bagay, yan, sukatin natin o ibigay ninyo ang haba nito base sa non-standard unit na ating ginamit. Una, yan, sinukat yung brush. Ilan kayang tansan ang sukat ng brush? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ilang tansan? 9. Ang brush ay 9 na tansan ng haba. Ang pencil naman ay sinukat muli ng paperclip. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilan ang sukat? 8 or 8. Ang pencil ay 8 paper clips ang haba. Sobre. Yan. So, ilan ang sukat ng sobre? Ginamit natin dito ay Crayola. 1, 2, 3, 4, 5. So, mayroon tayong 5 Crayola. Ang sobre ay 5 Crayola ang haba. Relo. Yan. O, relo naman. Ang relo ay ilang paper clips ang haba. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang relo ay 8 paper clips ang haba. Ang kahoy, ilang paper clips ang haba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mayroon tayong 10 paper clips. So, ang kahoy ay 10 paper clips ang haba. Tandaan, ang non-standard na pagsukat ng haba ay ginagamitan ng mga bagay na makikita sa ating paligid kagaya ng paperclip, pins, ballpen, popsicle, Crayola, at iba pa. Ano ang dapat nating tandaan kapag gumamit ng non-standard unit upang sukatin ang haba? Yan, dapat itong ilagay sa isang tuwid na linya mula sa isang dulo ng bagay hanggang sa kabilang dulo nang walang puwang. Okay? At hindi dapat ito mag-overlap o magpatong-patong. At syempre, dapat din pare-pareho yung laki ng ginamit natin. Hindi pwedeng iba-iba. So ngayon, subukan nyo ang sagutan ito kung naunawaan nyo ang ating aralin. Isulat ang letra ng ilustrasyon o larawan na nagpapakita ng tamang paraan ng paggamit ng paperclip upang sukatin ang haba ng flashlight. O titigan yung mabuti. Ano kayang letra ang may tamang paraan ng pagsusukat ng haba ng flashlight?
Nakuha nyo na ba? So, ang tamang sagot dito ay letter A. Bakit hindi letter C? Kasi tingnan niyo dito, nagpatong-patong na. Hindi po pwede yan. Dito naman, nagkakaroon ng space o puwang. Dapat magkakadikit yan. At bakit hindi dito? Kasi dito, ayan, meron din nagkapatong. Tapos may magkakaiba dito na size. May maliit, may malaki. So, ang pinakatama ay letter A. Dahil tama ang A, ilang paperclip ang haba nito? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na paperclip ang haba ng flashlight. Subukan nyo namang isulat kung ilang paperclip ang haba ng mga bagay na ito. Una, vertible. 1, 2. So hanggang dito lang yan. So meron tayong 2 paperclips. Next, chalk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na paper clips. Kutsara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na paper clips. 8 na paper clips ang haba. Sana'y naunawaan nyo ang ating aralin ngayong araw na ito ng paggamit ng non-standard unit of measure. Hanggang sa muli, like and subscribe! Thank you!